Pagpatotoo ang ating kapatid na ito, masigla naman si Brother Eric. Eric Mura po, mga kapatid. Ayan. Ako po ay na-hospital, na-confine. Sa hindi pa po ako na-confine. 5 araw ko hindi nakakain. Biro mo, ano na pala yung sakit ko, ano pala yun, mataas ang blood sugar. Tapos ngayon, si Mrs. nag-fix yata kay Brother Willie na may sakit ako, mataas ang blood sugar. Ayun, pinagdasal ako ni Brother Willie na parang Milvin, Brother Jury, punta sa bahay. Tapos noon nakalabas ako, medyo wala pa akong ganang kumain. Ngayon, mga 3 araw yun, nang balik na, makakain ako ng maayos. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon, sa mga ka-brother ko, Brother Willie. Yun lang po, maraming salamat sa mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Maating po ang kapayapaan ng Diyos manatili sa lahat ng mga viewers po. Tama ang live at sa iyo. Yun po ay Huwebes ng dito po sa Pilipinas sa atin po Ontario May 12. At sa kalooban po ng Panginoon Diyos, napapanood po ninyo ng live drama
at po rito sa bayan ng Plaridel sa Lalawigan. Napapanood po tayo ng ating bayan buong Pilipinas, at gayon din po ng ating bayan. I-welcome po natin ang mga viewers po natin sa YouTube. Meron po tayong sa YouTube, ayan, 13. At sa Facebook naman po ay meron 9. Na-acknowledge po natin itong mga maaga pong nag-join dito sa ating Bible study. Paki-share lang po natin ang link ng ating programa sa mga kamag-anak, mga natin, mga kakilala, para po sila ay makasama po natin sa pag-aaral ng Diyos. Yun naman pong mga bago lang dito po sa ating YouTube channel. Kung pwede pong hingin ng pabor na paki-subscribe nyo po ang ating channel, paki-hit nyo po yung bell para po pagka tayo po ay merong mga live streaming bago po tayong upload sa YouTube, tayo po ay ma-notify ng tayo po ngayon ay magpapasimula na po sa ating paglilingkod sa ating mga subaybay. Pagka po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang 11 ng gabi ang ating programa, kung saan tayo po ay nagbibigay ng pagkakataon na sagutin ito tinatang nating mula po sa ating mga viewers sa Facebook, sa YouTube. Pwede po kayong mag-message, iwan po ng inyong mga tanong ito po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Norbert de los Santos, pabati naman po. Hindi po, binati ko na ka. Kayo naman po ay suki na rin ang ating. Yung mga kagaya nila, Brother Mr. Elsa, Bahay, Yun Sarmiento, Pato Glenda, yan. Na po akong bumati kasi naumpisahan ko po yung pagbati. Gusto ko pong maging sa ating viewers, kung maging patas, maging parehas. Binati akong isa, babatiin ko na rin yun. Yun. Yung ating panglinggo naman po na programa, yan naman po ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Kung saan naman meron po tayong nakahanda ng paksa na ipinaglilingkod at yan po ay topic series. Yan po'y dapat na maumpisahan at bayan hanggang sa matapos. At sa darating pong linggo ng May 15, nangangalahatian na po ang buwan ng Mayo. Napakabilis po ng mga araw. May 15 na po pala sa darating. Meron po tayong paksa na ipinagkaloob po sa atin ng Holy Spirit, na ito po ay mabalangkas, mabuo at maipaglingkod po sa inyo. Ang atin pong ipinag-aanyayang paksa para po sa darating na linggo kung papaano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay ayon sa Biblia. Yan po ang ating nakahanda na paksa sa darating na linggo, alas 9 ng umaga. Sana po ay yan na inyong mapanood, mapakinggan at ipag-anyaya nyo rin sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala yung ating magandang paksa na yan. Ako po kasi napapansin ko sa Facebook, halos araw-araw
ang mga naipopost po dyan sa Facebook, madalas po yung mga birthday. Tapos, gano'n din naman po yung pagka mayroong patay, mayroong pumanaw. At paminsan-minsan, yun pong mga kino-congratulate. Halimbawa, nakatapos ng pag-aaral, pumasa sa board exam, ayun, kino-congratulate. Aba naman isang estudyante, taas ang grado sa card. Pinopost din po yan ng mga magulang tao. Kino-congratulate po. Ano po, sa aking napapansin, halos araw-araw, kung hindi po ang pagbati happy birthday, ang pagbati naman condolence, yung pakikiramay. At yung pagdating po dyan sa kamatayan, pagpanaw ng ating mga mahal sa buhay, ano po, gusto po nating makatulong sa mga naulila, iwan, mayroong pumanaw, patay na mahal sa buhay. Gusto po natin ang paksang ito'y maipaglingkod para kahit papaano po mapagaan ang kanilang mga kalooban. Dito po kasi sa ating programa, meron din po kasi tayong mga viewers, mga prayer request sila sa atin, mayroong malubhang sakit, karamdaman yung kanilang kabuhay, di tayo naman po'y pray din, kapag-asa na gumaling po yung mayroong malubhang sakit. So ngayon, meron pong mga pagkakataon na gumagaling naman, mga kahit critical, kahit ang sakit po'y malubha, cancer, merong mga nakakasurvive, merong mga magaling. Ay meron din naman pong mga namamatay, mga pumapanaw. Ngayon, gusto ko pong ang paksang ito'y maipaglingkod sa ating mga taga-baybay para kung sa ganoong mga pagkakataon na mahal po natin, pumanaw, namatay, dapat matutunan po natin kung papaano po tatanggapin yung pagsapit ng kamatayan ng ating mga pumanaw na mahal. Sa Biblia po natin kukunin yung pagtuturo ayon po sa salita ng Diyos kung papaano po ba ang mga Kristiyano ay dapat na matutunang tanggapin yung kamatayan na yan na inevitable, hindi maiiwasan. Yan po ay nangyayari sa lahat ng klase ng tao na nabubuhay dito sa babaw ng yan po yung ating nag-aangyaya sa darating na linggo. Napapansin niyo po ba sa ating programa, meron po tayong palaging paksa. Meron pong ipinagkakaloob sa atin ang Holy Spirit na mga paksang aralin na papakinabangan po natin. Hindi po tayo stagnant dito. Hindi kagaya po ng ibang iglesia na wala na nga pong paksa, hadel-hadel na lang ang ginagawa, kung ano na lang yung mga naiwanang videos ng kanilang pumanaw na leader, gano'n na lang ang kanilang ginagawa sa loob ng isang taong mahigit na. Kumbaga po sa karinderya, wala na pong mailuto na mga bagong putahe. Wala na pong mga bagong ulam. Hello. Ako po kasi suki po ako ng karinderya dito sa aming lugar. Di naman pong karinderya na kung saan doon po ako bumibili ng ulam, awa naman po ng Panginoon masarap naman po magluto tapos
marami kang mga ulam na kaaraw-araw ay mapagpipilian. May kausap po ba si Brother Willie ngayong gabi? Doon po naihahalimbawa yung ganitong iglesia na mula noong pumanaw ang leader nila, wala na pong mga paksang napag-aaralan. Meron man po pumalit na bagong leader, hindi naman mangangaral, kundi mangangarir. Masakit sa tenga po yung sinasabi ko, pero totoo po yun. Hindi mangangaral, kundi mangangarir. Ang kinakarir po ngayon ay sumakay sa motorsiklo, magturo ng mga kung paano magpalundag ng motorsiklo. Wala akong kinalaman sa pag-ibig. Mangangaral, tagapagturo ng mga salita ng Diyos yun po, ang ginagawa, magsasalang ng video noong pumanaw nilang leader at ang programa po nila parang parang entertainment show, variety show. Nilalagyan na lang ng mga palilibang yung mga membro, merong mga game show, merong kantahan, batian portion, tapos merong picture taking. Yan ang naobserbahan ko lang, Sa loob po nung isang taong mahigit na, wala nang mga ganyang mga paksa na pinag-aaralan, yung kanilang grupo. Kumbaga po sa tubig, naging stagnant na. Wala na pong agos, hindi na po dumadaloy yung tubig. Alam niyo po, pagka ang tubig stagnant, yun po yung maruming tubig, yan po yung tubig na nangingitlog yung mga mga lamok, kaya nagkakadenggi. Yun yung ating observasyon lang. Diyan po sa grupo na yan na mula noong pumanaw ang leader nila, wala na po silang paksa. Huddle ang tawag, huddle. At mahigpit pa masyado. Ngayon bawal nang pagka nagha-huddle yung kanilang bagong leader hindi ka na pwedeng gumawa pa ng iba pang gawain. Hindi ka pwedeng asikasuhin mo yung pamilya mo, pagluto mo yung mga anak mo. Kaya marami na pong umaalis Balita ko po ay maraming dismayado at marami na pong mga tumigil. At lalo po itong naiparating sa ating balita na yun pong project nilang ospital na bibilhin na ang halagang 400 million pesos. Sabi po nung ating mga kaibigan, Brother Willie, ansilado na po yung project na yan. Hindi na po matutuloy. Dahil ang sinasabi po sa amin ay hindi raw po pasado yung tukat, yung laki ng ospital na bibilhin. Yun ang sabi po ng ating mga kaibigan na canceled na po yung hospital project worth 400 million pesos. Pero ang ngayon po ay naiwang katanungan, yun pong Brother Willie, yung aming mga na-donate, wala pong sinasabi kung pwede namin ma-refund. Hello? Yun pong ating mga viewers sa Facebook. Ngayon po sa YouTube meron ng 20. Sa Facebook ay meron na pong 26. Yun po yun po ngayon ang pinag-uusapan. Pinarating sa atin ng ating mga kaibigan na kinancel po yung hospital project na 400 million pesos. Talagang yan po pinush nila sa mga miyembro. Talagang nagbigay pa ng deadline para mabuo yung halaga
yung 400 million para mabili po yung ospital. Ngayon po'y sinabing tigil na, hindi na matutuloy. Ang hinihintay po ng mga nag-donate, yung kanilang mga naibigay. Kung yan ba ay maibabalik pa sa kanila o ano na ang usapan diyan. Napakabilis pong magpapasok ng pera, no? Gumawa ng project tapos ayan, yung tungkol sa ospital na yan, wag naman ho kayong magagalit Noong araw pa po nadinig ko na yung ospital, magpapatayo ng ospital dyan sa Quiapo, dyan sa Maynila. Napakadaming concert po ang ginawa dyan sa grupo na yan. Buhay pa po si Brad Eli, concert ng concert, at ang sinasabi, yun daw mga kikitain sa concert ay para makapagpatayo ng ospital. Yan po sa may Quiapo, sa Maynila. Pero ano po ang nangyari, mga magulang at mga kaibigan? Hanggang sa maka-abroad na po si Brad Eli, manirahan sa Brazil. Mayroong mga 15 taon din sa Brazil si Brad Eli, sa pagkakaalam ko Hanggang sa pumanaw na po si Brother Eli, wala pong naipatayong ospital dyan po sa may Quiapo, Maynila. Hanggang sa mawala na po yung kanilang nire-rentahan coordinating center sa Quiapo, Maynila. Wala pong naipatayong ospital. Sige po, ipagtanong po ninyo sa mga matatagal na mga miyembro, mga manggagawa dyan sa grupo na yun ni Brad Eli, kung hindi totoo yung sinasabi kong ito. Umasa po ang marami na doon sa mga concert na ginawa ni Brad Eli para daw yung kikitain ay sa pagpapatayo ng ospital sa Quiapo, Maynila, wala pong naipatayo. Tapos ito naman, yung bagong leader na pumalit kay Brad Eli, ospital din ang project na sinabi. Ang halagay 400 million pesos. Pero noong malaman po kung magkano talaga yung halaga ng ospital, 370 million. 370 million ang halaga ng ospital. Pero sila po, pinresyohan nila ng 400 million pesos. May tongpats agad na 30 million. Tapos ngayon na hindi na raw matutuloy yung project na yan na ospital. Nagtatanong ang maraming mga miyembrong nag-donate. Meron pa po akong nabalitaan ay nangutang lang. Nangutang lang po para makapag-donate yan po sa ospital na yan, na project. Pero ngayon po wala nang imikan, wala nang hibuan. Kung yan bang mga donasyon na pumasok para po dyan sa proyekto na yan, ibabalik pa ba? Kilala ko naman yung mga nandyan Huwag na po kayong umasa na magbabalik pa yung mga yan. Kaya sana, yung mga miyembro, matuto na po kayo. Huwag na kayong papauto. Dahil namimihasa po kasi yung mga yan yung napakadali nilang gumawa ng pera. Kahit nung araw pa, ang kanilang idinadahilan, yung kaso ni Brad Eli, mangangatok sila sa mga bahay-bahay ng mga miyembro, madaling araw, at hihingi sila ng tulong, pinansyal na kailangan po ni Brad Eli ng pampiyansa, kasi po, makukulong po si Brad Eli. Minsan naman, ang kanilang ilalapit meron po kasi na ka-issue na cheque si Brad Eli. Yun pong in-issue po niyang cheque,
Pag tumalbog yun, makakasuhan po si Brad Eli ng bouncing check. Ganun ang kanilang lapit sa mga miyembro eh. Yung piyansa, halimbawa po ay, ang piyansa po ay 200,000. Gagawin ho nilang kalahating bilyon eh. Pinapatungan ho talaga nila. Ganyan po trabaho ng mga yan. Kasi nakita nilang madali pong gumawa ng pera. Madaling pagkaperahan ang relihiyon. Ganoon naman po talaga eh. Marami po sa ating panahon, ginamit po ang relihiyon para magpayaman. Ginawang negosyo ang iglesia. At yan po'y nakita ko sa aking pinanggalingang iglesia. Si Brad Eli, pag napanood mo sa television, napakinggan mo sa radyo, inaatake niya yung mga pastor na nagpayaman gamit ang relihiyon. Inaatake ni Brad Eli yung mga yumaman dahil sa relihiyon. Pero, tingnan nyo naman po ang nangyari. Yung mga atake ni Brad Eli na yun sa ibang mga pastor na nagpayaman, ginamit ang relihiyon, bumalandra lahat kay Brad Eli. Bumalik kay Brad Eli lahat yun eh. Bakit? Si Brad Eli noong pumanaw, magkano ang kanyang naipon na kayamanan? $80 million. 4 billion pesos. Nakapagpundar ng mga ari-arian sa Brazil na hindi ipinapaliwanag sa mga miyembro kung ano na ang nangyari dun sa mga naipundar na property sa Brazil. Yung mansyon sa Brazil, bakit ano nangyari? Bakit ang nakatira yung private nurse at yung pamilya ng private nurse? Bakit ganon ang nangyari? Yung $2.5 million na mansyon sa Brazil, hindi po pagmamay-ari ng iglesia, naging pagmamay-ari po noong private nurse at nung kanyang pamilya. Ayon po sa balitang na nakarating sa akin, yung mga kamag-anak ni Brad Eli na nasa Brazil umuwi ng Pilipinas. Yung mga kamag-anak ng private nurse sa Pilipinas, nandun ngayon sila sa Brazil at sila ang may hawak. Sila ang may control noong mansyon sa Brazil. O ano ba ang paliwanag dyan? Bakit nagkaganyan? Yan ang sinasabi natin na si Brother Eli na atake ng atake sa mga pastor na nagpayaman gamit ang relihiyon, siya rin pala ganun. Yung sinasabi ng mga matatanda na dumura sa langit, bumagsak sa mukha. Yun po yung nangyari kay Brother Eli. Ngayon, meron kayong bagong leader. Hindi pa ba kayo natuto? Hindi pa ba kayo nadala? Yung bagong leader ninyo, ganun din ang ang ginagawa Merong mga dinadahilan na ospital, bago pa raw yung ospital yung laboratorio pa ang gustong ipundar. Molecular laboratory, wala na rin wala na rin yan Yung binanggit na molecular laboratory, tapos ngayon ospital, wala na rin. Basta nagpapasok lang ng pera. Ang magaling na, ang tinamaan ng magaling. Pagka pumasok na yung pera, wala na. Hindi na huwag nyo nang asahan na maglalabas pa yan. Ngayon, siguro po, okay na, yung napagbigyan na natin yung mga kaibigan natin nagparating sa atin ng mensahe na yan. Brad Willie,
banggit mo lang sa programa mo yung ginawa sa amin. Para kaming nabudol-budol dito. Yung aming mga na-donate, wala nang sinabi kung maibabalik pa sa amin, kung kami, mariripan pa namin. Wala na yung, wala na yung ospital na proyektong bibili ng ospital. Paano yung mga pumasok na donasyon? Buti pa si Mayor Isko Moreno, noong siya po'y tinanong doon sa mga donasyon na pumasok, nung siya kumandidato bilang senador. Doon sa balita nasa 50 million. Ano sabi ni Yorme? Sabi niya, ang ginawa ko, ibinayad ko ng tax. Sabi ni Mayor Isko Moreno. At least, siya po'y nagpaliwanag. Nagsabi siya sa mga nag-donate sa kanyang kandidatura nung siya po'y kumandidato bilang senador. 50 milyones po ang donasyon na sabi ni Yorme, sa batas na Manika, ibayad mo ng buwis. Yun yung ginawa ko. Binayad ko ng buwis. Yun po'y kandidato pa lang siya bilang senador. Kumandidato si Yorme ng pagka-presidente. Di maiisip na natin na siguro dito sa mga donasyon na pumasok higit pa doon sa donasyon nung siya mag-senador. Tama po ba? Ganun din ang sinabi ni Yorme. Kung merong sosobra sa mga donasyon na natanggap niya, ibabayad niya uli ng buwis. At least may paliwanag. Itong inyong bagong leader, kumulekta ng sinasabing para sa ospital na bibilhin. Ngayong merong mga nagbigay, ito ang sinabi, hindi na matutuloy yung ospital na yan. Hindi na bibilhin. Paano na yung mga nag-donate? Maibabalik pa ba? Maisosoli pa ba yung donasyon noong mga miyembro para dyan sa ospital na yan? Naghihintay po yung mga miyembro. Kaya nga sila sa akin nagsabi para makarating dyan sa mga kinauukulan na gising, bulat ang mga miyembro, alam nila yung nangyayari. Sige po, okay na po siguro yung pagbibigay natin ng pagkakataon dyan po sa ipinakiusap sa atin ng ating mga kaibigan. Sa darating na linggo, paghandaan po natin itong magandang paksang ito kung papaano dapat tanggapin ng bawat Kristiyano ang pagsapit ng kamatayan ng mga pumanaw na mahal sa buhay ayon sa Biblia. Yan po'y sa darating na linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Yun po ating water baptism. Huwag po natin makakalimutan June 12, 2022, alauna po ng hapon. Meron po tayong water baptism na isasagawa dito po sa Plaridel, Bulacan. Sa mga viewers po natin na nakapag-decide na po, nakapagpasya na po sila, na sila po ay handa na pong tumanggap ng water baptism, yan po yung schedule po natin. Yan po ay sa June 12, 2022. Araw po ng linggo yan. Yung mga nakipag-usap na po sa akin, nagpasabi na po sila, Brad Willie, alis na kami dito sa grupo ni Brad Eli. Ayaw na namin dito. Naghihintay po kami ng schedule para po sa water baptism. Interesado po kaming magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at gusto po namin matanggap yung water baptism sa inyong grupo. Yan po, sa darating po na June 12, linggo po yan, paghahandaan po natin. Magbabaon lang po kayo ng damit na pamalit. Yung mga
gusto na pong tumanggap ng water baptism. At mag-message lang po kayo dito po sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Pakibigay po ang inyong pangalan, ang inyong address para po maipon po natin kayo, sabay-sabay po kayo sa June 12 mabautismuhan at maipaghanda po kayo. Maghahanda po tayo ng ating pagkain dito sa Plaridel, Bulacan. Kaya inaalam po natin kung ilan po yung mga makakarating sa June 12 para po din sa ating water baptism. At yun naman pong June 26, ang huling linggo po ng buwan ng Hunyo sa taong 2022, yan naman po yung ating pasalamat sa Diyos. Yan po yung ating mga activities dito po sa buwan ng Hunyo sa taong kasalukuyan. June 12, water baptism. June 26, yung ating pasalamat sa Diyos. Mag-uumpisa po ng alas 9 ng umaga, matatapos po ng alas 4 ng hapon. Ano po, pwede naman yung pasalamat ay hindi gawing 3 araw eh. Pwede naman po lang yan, oras lang. At yan po yung nagagawa po talaga natin dito po sa ating pagsasama-sama. The Members Church of God in Jesus Christ Worldwide. Sanay po ang mga kapatid, pagkapasalamat, pag sinabi natin umpisa ng alas 9, matatapos ng alas 4. Nangyayari po yun. Sumobra man po, late yung alas 5 ng hapon. Dahil po sa dami ng mga naghandog ng awit sa Diyos, yung mga nag-testimony, o kaya na-extend, pinaka-late na po yung alas 5 ng hapon. Kaya ang mga kapatid nakakauwi pa, hindi ho sila nabibinbin ng matagal dito po sa Plaridel, Bulacan. Ngayong gabi, gusto ko na pong maipagpatuloy ito pong tungkol sa pagbabanal na hapunan. Yung mga harapat-dapat na makisalo dito po sa banal na hapunan o Santa Cena. Ayan, meron po rito, Brother Willie, kung loobin po ng Panginoon, sana po makikisama po sa panalangin ng aking mag-ina na may asthma at allergy. Sa kalooban ng Panginoong Jesus, gagaling. Si Geraldine B. at Elise B. Hindi nyo pa po kinumpleto ang pangalan, kung hindi po kayo naka-ready po, kapatid, na maibigay ang buong pangalan ng inyong mag-ina, siguro po in private na lang, in private na lang po natin gawin. Ibigay nyo lang po yung buong pangalan ng inyong mag-ina na may asthma, may allergy, at maipag-pray na lang po, hindi dito sa programa kung ayaw po ninyo silang makilala. Pakibigay nyo lang po ang buong pangalan. Dito lang po sa ating YouTube channel na ito, pwede naman kayong makapag-iwan dyan ng message o kaya sa Facebook page natin. Yun lang po ang masasabi ko dito po sa nagre-request ng prayer para sa kanyang mag-ina na may asthma at may allergy. Yung inyong mga prayer request, welcome po yan sa ating programa. Pakibigay lang po ang pangalan ng tao na may sakit at kung ano po ang sakit, karamdaman ng tao na kailangan nating maipag-pray. At mamaya po, bago po matapos ang ating programa, doon po natin bibigyan ng pagkakataon ang mga prayer requests. Unless po, yung emergency talaga, yung kailangan talagang maipag-pray, pwede naman po akong huminto sa aking pagsasalita. Kung talagang emergency, kailangan po ng panalangin, pwede naman po nating bigyan po ng pagkakataon yung mga ganun sitwasyon. Sige po, ituloy po natin itong ating
ating paksa. Ito po ay nagtanong po sa atin ito Ayaw magpakilala. Dati rin siyang miyembro sa grupo ni Brad Eli, tumiwalag na. Interesado po siyang malaman yung tungkol diyan sa banal na hapunan. Kaya ito po ay naging topic series na rin po natin. Noong nakaraan po ay naipaglingkod po natin kung sino-sino po ba sa Biblia yung dapat na makikisalo, makikibahagi sa banal na hapunan. Sino po ba yung sinasabi ng Apostol Pablo na karapat dapat pong makisalo dito sa pagbabanal na hapunan? Kung ating babalikan po ang unang Korinto sa 11 at ang mga talata po ay 27. Sa Magandang Balita Biblia po, ito po ang sinasabi po ng Apostol Pablo. Mga kapatid na karapat dapat po na makibahagi, makisalo dyan po sa pagbabanal na 11:27 po ng unang Korinto sa Magandang Balita Biblia. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ayan, maselan nga po ang pagsalo, ang pakikibahagi sa banal na hapunan. Kasi pagka po ang pagkain mo at pag-inom wala sa paraan, pwede ka pong magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya ano po ang sabi sa talatang 28? Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ito po muna yung dapat na magawa. Pagka ikaw po ay makikisalo dyan po sa banal na hapunan, magsiyasat muna ng sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tandaan po natin mga magulang at mga kaibigan, ang wastong pagsasagawa po ng Santa Cena o banal na hapunan, may ginagamit po talagang material na tinapay at material na kopa, saro. Doon po nakalagay yung patas ng ubas. Hello? Nakakasunod po ba ang mga nasa YouTube, nasa Facebook? 29 sa YouTube. Sa Facebook naman po 24. Sang-ayon po ba kayo at tanggap niyo po ba yung wastong pagsasagawa ng Santa Cena? Hindi pwedeng kagaya ng turo ni Brad Eli na spiritual. Hindi daw dapat na gawing literal, kakain ng material na tinapay, iinom ng material na katas ng ubas. Para kay Brad Eli Soriano, hanggang sa kanyang makamatayan na, yung turo ni Brad Eli, spiritual yung tinapay, spiritual yung katas ng ubas. Mali daw na isagawa sa paraang literal at gumamit ng material na tinapay at katas ng ubas. Alam po ninyo mga magulang at mga kaibigan, mga way back mga 2011, 2012, nandun pa po ako sa San Rafael, Bulacan. Meron pong isang grupo ng Iglesia ng Diyos. Pumunta po sa akin. Sila po yung mga tinawag magbanal sa Iglesia ng Diyos. Ang kanila pong sentral, dyan po sa may Santa Maria, Bulacan. Ang kanila pong leader, ang kanilang tagapangasiwang pangkalahatan, may edad na po, mas matanda pa po kay Brad Eli.
Ang pangalan po niya ay si Ray Javellanosa. Hindi ko lang alam kung siya po ay buhay pa hanggang ngayon. Wala po akong balita. May edad na po yun. Siguro po mga nasa 80 mahigit na po yun. Mas matanda kay Brother Eli yun. Nakipag po sa akin yun, Bible sharing. Nakasama po siya noong araw pa sa iglesia po ng Nicolas Perez. Nakikinig po ba kayo? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sineshare ko lang po yung isang grupo ng iglesia ng Diyos na nakipag-ugnayan sa akin nung araw, nakipag-Bible sharing. Isa po sa napag-usapan namin, yung tungkol sa Santa Cena, sa banal na hapunan. Ang paniniwala nila, kagaya din po noong kay Brad Eli na spiritual ang Santa Cena pag isinasagawa, spiritual yung tinapay, spiritual yung katas ng ubas. Yun kasi yung natutunan nila kay Nicolas Perez. O ngayon, sinaga ko po yung matanda, si kapatid na Ray Javellanosa. Sinaga ko po, ilang beses po kaming nagkikita. Nakarating pa po ako sa bahay nila sa may Santa Maria, Bulacan. Na-meet ko pa po yung ibang mga matatanda na mga miyembro sa iglesia nila, pati mga manggagawa. Pagkakataon naman na sila pumupunta sa akin nung ako'y nasa San Rafael, Bulacan pa. Ngayon, doon po sa aming pagpapalitan ng paliwanag tungkol po sa Santa Cena, nahikayat ko po yung kapatid na Ray, na ipaunawa ko po sa kanya na talagang itong pagbabanal na hapunan, yung wastong pagsasagawa niyan, literal. Literal yung pagsasagawa dahil may material na tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo, material na katas ng ubas, simbolo naman ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Nagkakaintindihan po. Binasa ko po yung mga batayan sa Biblia. Ngayon, nakumbinsi ko po yung matanda. Tinanggap po niya yung aking mga sinir na mga paliwanag mula sa Biblia. Kaya lang po, umamin sa akin yung matanda. Yun na po yung huling naming pagkikita at pag-uusap. Sabi sa akin nung kapatid na Ray Javellanosa, kapatid na Willie, naiintindihan naman kita, tanggap ko naman yung mga binasa mo sa Biblia na talagang nang magsanta Cena ang Panginoong Jesucristo, merong material na tinapay, may material na katas ng ubas. At kahit ang Apostol Pablo, doon sa pagtutuwid niya sa pagkakamali ng mga taga-Korinto, hindi naman niya sinabing mali yung gumamit ng material na tinapay, material na katas ng ubas. Ang sinaway ng Apostol Pablo, yung maling motibo ng mga taga-Korinto na inisip nila ang pagbabanal na hapunan magpapakabusog sila at magpapakalasing. Hindi naintindihan ng matanda yung mga punto ko. Yan din naman po yung mga nilatag ko rito sa programa. Kaya lang Brother Willie, may problema ako Sabi ko sa akin ng matanda. Ano ka ako kapatid na Ray ang problema? Ganito yan, Brother Willie. Eksaktong 1 taon. Ngayong araw na tayo nag-uusap, eksaktong 1 taon naglabas ako ng paksa, aralin. Pinag-aralan naming mga manggagawa yan at na-iteksto yan sa kapatiran. Ang paliwanag doon sa paksa na yun na aking binalangkas, spiritual ang pagsasanta Cena. Diniinan ko Brother Willie, na mali na ang Santa Cena ay isagawa ng literal. Mali ang Santa Cena gumamit ng material na tinapay at material na katas ng ubas. Yan Brad Willie, tanda ko yan. Yun yung paksa na aming ipinaglingkod sa mga kapatid.
Ngayon, Brother Willie, ano naman ang gagawin mo sa akin? Sabi sa akin ng kapatid na rin. Brother Willie, sariwang-sariwa pa sa kaisipan ng mga manggagawa at ng mga kapatid dito. Yung paksa na yon na ako mismo nagturo na ang pagsasantasin ni espiritual. O ngayon, Brother Willie, magkaharap tayo ngayon. Nakumbinsi mo ko na talagang literal ang pagbabanal na hapunan. Gagamit ng material na tinapay, katas ng ubas, yung pagbabanal na hapunan bilang pag-alaala sa Panginoong Jesucristo, Brother Willie. Brother Willie, ano naman ang mangyayari sa akin? Mapapahiya ako sa mga manggagawa na tinuturuan ko. Mapapahiya ako sa mga kapatid dito. Hello? Naintindihan niyo po ba yung kwento ni Brother Willie? Ang kausap ko po, mas matanda pa kay Brad Eli. Siya po yung, sila po yung nagtuloy noong grupo ni Menong Hison. Mga kasamahan po sila nung Menong Hison kaya nga pagka kami nagkwekwentuhan ang bida po sa kanya si Menong Hison Yun ang kanyang idolo, si Menong Hison. O ngayon, dahil sila nga po nagsadya sa akin, napalitaan nila, wala ako sa grupo ni Brad Eli, sila, nagpunta sa akin at nakipag-aralan, di pinagbigyan ko naman. O ngayon, to cut the story short, nahikayat ko po yung matanda. Na ipatanggap ko sa kanya na talagang ang pagsasantase na sa Biblia, literal na paraan sinasagawa yan. Ang naging problema lang, sabi sa akin ng kapatid na Ray, Brad Willie, ang problema tuturo ko lang noong nakaraang taon, eksaktong 1 taon, yung paksa tungkol sa Santa Cena. Tapos ngayong dumating ka, nahikayat mo ko na gawin yan sa paraang literal. Kaya lang, Brad Willie, mapapahiya ako sa mga manggagawang tinuturuan ko at sa mga kapatid dito. Paano yan, Brother Willie? Sana naunawaan mo ako. Kaya ang sinabi ko lang po doon sa matanda, kay kapatid na Ray, kapatid na Ray, dito po baka ako sa atin, sino ho ba ang dapat na maitaas ang karangalan? Karangalan mo ba ni Kristo o karangalan natin? Yun ho ang tanong ko sa matanda bago ho ako nagpaalam. Yun na po yung huli naming pag-uusap. Sabi ko, kung ang karangalan po ng Panginoong Jesucristo ang ating itinataas, so be it. Tama po ba? May kausap po ba si Brother Willie? Naintindihan niyo po ba yung punto ko? Yung sinabi ko puro sa matanda na kausap ko. Kasi, pinoproblema niya, paano ang mangyayari sa akin dito? Mapapahiya ako. Kasi, sariwa pa yan sa kaisipan ng mga manggagawa, ng mga kapatid dito. Paano mangyayari sa akin, Brother Willie? Sabi ko, kapatid na Ray, sana, malaman nyo, na dito po dapat ang maitaas karangalan ni Jesus Christ. Hindi naman ang karangalan ni Brother Willie o ang karangalan ninyo. Amen! Amen po ba? Yun lang po ang sabi ko sa kanya. Kanino bang karangalan, kapatid na Ray, ang dapat maitaas? Hindi po ba ang karangalan ng Panginoong Jesucristo? Kasi, sabi ko, sino ba naman tayo, kapatid na Ray? Tayo po'y mga tao, mayroong hangganan, may limitasyon. Ang ating unawa hindi naman pwedeng masabi na tayo infallible. Tama po ba na hindi ka pwedeng magkamali? Kagaya po ni Brad Eli, noong araw, kung magpakilala si Brad Eli, siya po ay hindi nagkakamali.
Tinitiyak ni Brad Eli, pagdating daw sa aral, walang mali siyang itinuturo. Hello! Hindi ba ganyan si Brad Eli nung araw? Yan, sabi niya, pagdating sa turo, aral, walang mali! Noong napapambalian ko na, sabi ni Brad Eli, ano yan? Honest mistakes yan. Honest mistakes. At minana ko lang kay kapatid na Peris yung mga turo na yan. O yan ang sinasabi natin. Yan ang aking naranasan. Yung mga iglesia na kagaya din ng turo, paliwanag ni Brother Eli, nakaharap ko na sila. Isa lang sila ng paliwanag eh. Kaya kahit nakapikit ako alam ko yung mga sinasabi kasi yung 19 na taon na ako'y kasama ni Brad Eli, ako'y kasama niyang nagbabalangkas ng mga paksang aralin, alam ko yung pangangatwiran ni Brad Eli at ng mga ng mga nakasama niya nung araw. O ngayon, ipinagkaloob ng Holy Spirit na maunawaan niyang tungkol sa Santa Cena na yan, na dapat ang wastong pagsasagawa ng pagsasanta Cena isagawa sa paraang literal, gumamit ng material na tinapay, na yan ang simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo, gumamit ng material na katas ng ubas, yan ay simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo, pero dahil sa pride, dahil mas matanda sa akin, yung kausap ko, meron na pong 80 anyos po yun nung makaharap ko ako po'y nasa lang At that time, siguro may mga lang ako noon. Kung mga 38, 39. Ano po ang kalahati ng edad ko po yung kausap ko yun lang nasabi niya. Mapapahiya ako sa mga manggagawa. Mapapahiya ako sa mga kapatid. Bago ko nagpaalam, yun naman ang iniwan ko sa kanyang salita. Dapat po alam natin kung kaninong karangalan ang dapat na maitaas. Dapat po kako ang karangalan ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ ang isang guro na mula sa langit. Amen po ba? Tsaka po yung tagapagturo na walang suka. Siya yung tagapagturo na pag talaga nagturo, kumpleto. Lubos ang pagkaunawa. Tayo naman kapoy, mga tao. Meron tayong hangganan, meron tayong limitasyon. Kaya ako po dito sa programa, hindi naman ako nagpapakilala ng meron ba akong titulo na ginagamit? The most sensible preacher in our time. Hindi ho kailangan ng mga ganyang mga titulo na yan. Hindi ko po yung mga ganyan na gagamit pa ng mga titulo para ikaw ang mga tao makilala ka. Ako po, simpleng Brother Willie Santiago. Pagka nga po may tumatawag sa aking pastor, dito po sa Playa del Bulacan, ako po ay member po dyan sa asosasyon ng mga pastor. Tinatawag akong pastor, sabi ko, mas komportable po ako sa tawag na Brad Willie. Yung kasi yung aking nakasanayan na ako tinatawag na Brother Willie. Pagkabat talagang yung ginagawa ko, gawain ng isang pastor. Yung aking gawain bilang pastor, mas komportable ka ako kung tawagin Brother Willie. Kasi, hindi naman talaga yung karangalan natin dito ang natin ang ating habol. Hindi yung ating karangalan ng maitaas, kundi ang sa Panginoong Jesucristo. Yun po ang malungkot. Pagkatapos po ng aming huling pagkikita at pag-uusap, wala na po kaming naging pag-uusap, wala na po akong balita kung kumusta na po yung kapatid na Ray Abellanosa ng Santa Maria Bulacan. Ang punto po dito ni Brother Willie, dapat tayo po nakahandang yumuko. Pagka alam natin na mali tayo, yumuko tayo, tanggapin natin yung ating pagkakamali. Yun ang hinahanap natin kahit dito po sa mga kumandidato sa pagka-presidente. Natalo na.
Kita naman ang resulta ng bilangan. 15 milyon ang lamang. Bakit ayaw pang tumanggap ng pagkatalo? Ayaw pang mag-concede. Ang gusto pa po ay yung mga kabataan mag-rally, mag-welga, mag-walk out sa kanilang pag-aaral. Kung tatanggap na po ng pagkatalo yung isang kandidato na ayaw pa hong mag-concede, mapapayapa po ang sitwasyon. Makakatulong yan para nga po doon sa panawagan ng pagkakaisa para po sa bansang Pilipinas. Yun po yung aking sinasabi. Yung pride is set aside. Isang tabi po natin yan dahil hindi po makakabuti yan. Lalo po sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Naunawaan na natin yung tama. Yung wasto. Dapat doon na tayo. Iwan na po natin yung mga maling turo. Kasi mapapahamak po tayo dyan sa mga maling turo. Okay po, time check. 10:00 na po ng gabi. Tayo po muna ay mag-break saglit sa pamamagitan po ng isang short video. Pagkatapos po ng ating short video, yung pagpapatuloy pa rin po ng ating paksa tungkol po sa pagbabanal na hapunan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Lonol Samiliano. Isa po akong member ng Church of God in Jesus Christ Worldwide. Ako po ay gumawa ng video upang magpasalamat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat nung una, ako po ay na-diagnose ng positive ng SARS-CoV-2 at ako po ay na-quarantine doon po sa Katmon, Malabon sa loob ng 10 days. Facility po ako po ay humingi ng prayer mula kay Brother Willie para ako po'y pagalingin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yun nga, pagdating doon sa quarantine, ako po'y wala akong naramdaman na simptomas. Umuubo man ako, pero that is para ba siyang normal lang, siguro body reaction lang siya. Ayan, pero hindi naman ako linagnat. Hindi din ako nakati ang aking lalamunan, wala naman siya, at nagdasal din ako sa aking sarili. Oo. Pagkatapos ng 14 days, ako po ay nagpa-swab ulit sa pangalawang pagkakataon. Ako po nananalangin na ako po ang resulta ay magiging negative. Totoo po na nangyari na ang resulta ay negative. Praise the Lord. At ako ngayon ay nandito na nga, nakabalik na nga ako sa aming grahe para back to work. Katunayan nga, ito na nga yun sa likod ko, ito nga yung kwarto ko, budiga po ito. Nandito kasi yung aking higaan. So maraming salamat sa ating Ama na nasa langit at kay Panginoong Hesus Kristo na ako po ay kanyang pinagaling. At sa inyo po, Brother Willie, salamat po sa inyo sa pag-pray para po sa aking kagalingan. At ito na po ako ngayon, magaling na po ako at wala na akong naramdaman kahit ano pa man. Kahit ano, wala. So praise the Lord at salamat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ako po'y lubos na nananampalataya sa Kanya upang mabigyan ako ng proteksyon sa araw-araw
at maging sa ating lahat, maging sa aking pamilya doon sa malayong lugar. At hanggang dito na lang po, at sa muli, marami pong salamat sa Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating programa sa Facebook Live, YouTube Live, ang Mabuting Daan Bible Program. Ngayon po ay nasa ikalawang oras na tayo ng at magpapatuloy po ang ating pagtalakay. Na-acknowledge po natin ito pong mga po sa YouTube. Ito po kay Garvin B. Salamat sa Panginoon. Nakita ko itong channel na to. Nung una, galit din ako sa inyo at ayaw ko makinig. Pero nang natalakay nyo yung mga topics na parang malabo o kulang sa sagot sa mga napanood sa itanong mo kay Soriano, nang maikumpara ko, mas tama po kayo. Minsan medyo di lang po ako sanay makinig kay Brad Eli pag nagagalit or nasisigaw. At pagka kayo ganun din. Pero kalaunan, naiintindihan. Salamat po dyan po sa message na ito ni Gavin B. Kay J.R. Suyong, ako din po, dati ganyang kapatid. Kay Messer, ano pong address ninyo sa Bulacan? Pakibigay lang po yung nagtatanong ng ating address dito sa Redel Bulacan. Yung ating water baptism, June 12, 2022. Meron po tayong isasagawa na water baptism. Yung lahat ng mga interesado po na matanggap po yung water baptism na ating pong ipinagkakaloob dito ng libre. Walang bayad po ang water baptism na ating pinagkakaloob. Ang kailangan lamang po, yung babautismuhan ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yun po yung hinihingi lamang na requirement para matanggap po ang water baptism. Pananampalataya sa ating Panginoon. At magbaon lang po kayo ng inyong damit na pamalit sa mga pababautismuhan po sa darating na June 12. Alauna po yan ng hapon dito po sa Laredel, Bulacan. Okay po? And kay Gavin B, pinakagusto ko pong topic ay yung umakyat sa langit. Nakita ko din yung paiba-ibang sagot.
Yun hong topic na yan, umakyat sa langit. Natatandaan ko po yan, mga as early as 2010. Nag-upload na po ako sa YouTube, kaya lang pinatanggal ko yan ni Brad Eli. Nagputos sa mga fanatics para ireklamo yung aking mga video sa YouTube. Maaga pa po ano yan, sinalang yung paksa na yan na yung turo ni Brad Eli na wala pang tao sa langit. Binasa ko sa Biblia, marami nakakong tao sa langit. Kasi kako, yung Brad Eli na batayan, Juan 3:13, walang umakyat sa langit. Sabi ko, iba naman yung salitang umakyat sa iniakyat at pinaakyat sa langit. Hello? Naintindihan niyo po ba? Yung Juan 3:13, pag nauunawaan mo, hindi mo naman babaliwalain yung ibang mga nakasulat sa Biblia. Si Elias, iniakyat sa langit. Iniakyat sa langit si Elias. Hindi naman umakyat sa langit si Elias. Kaya ako, yung unawa ang mahalaga. Noong malaman ni Brad Eli yung aking mga argumento, yung aking mga tutol, mabigat. Yun na ang ginawa. Nagputos na lang sa mga fanatics na ireklamo, angkinin yung aking mga video, sila daw ang may kahit magsinungaling, ginawa na ho nila para lang yung aking mga videos ay mapatanggal, mapabura. Buti nga po, pinagkaloob ng Panginoon, magkaroon ng magkaroon po ng live streaming ang Facebook at ng YouTube. Kaya hindi na po sila nahirapan na sila na mapatanggal yung aking mga videos. Sige po, yung inyong mga ibang katanungan sa ibang pagkakataon na lang dahil pagka po ako sasagot ng sasagot sa mga message nyo, baka hindi ko maituloy itong ating topic. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan na pagbabanal na hapunan. Maselan po ang pagbabanal na hapunan kasi kung babalikan natin ng unang Korinto 11:27, tuloy-tuloy ko na po ang pagbasa. Sundan po ninyo. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tuloy. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tuloy. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ito po yung dapat maunawaan natin kung gusto po nating makibahagi, makisalo sa banal na hapunan. Dapat po pala para tayo maging karapat-dapat dyan, kailangan po alam nating kilalanin at pahalagahan ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? Wag ho kayong matakot. Nakakatakot daw pala yung pagsalo sa banal na hapunan. Wala kayong dapat ikatakot kung kayo po ay kumikilala at nagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga karapat-dapat po na makisalo sa banal na hapunan, sino po sila? Ang mga kumikilala at nagpapahalaga sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung hindi ka kumikilala, hindi ka nagpapahalaga sa katawan ng Panginoon. Ang sabi po ng Apostol Pablo, kumakain at umiinom ka ng kahatulan laban sa iyong sarili. Hatol pala ang
ang sasa iyo, mapapasa iyo pagka ikaw kumain ka sa banal na hapunan. Hindi mo naman kinikilala at pinapahalagahan ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano po ba yung dapat nating maging pagkakilala, pagpapahalaga sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Yung katawan ni Jesus Christ, yun po ay napako sa krus. Namatay ang katawan na yun para sa pagtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Mag-amen naman po yung mga sangayon. Ang katawan ni Jesus Christ, inihandog niya. Napako yun sa krus. Namatay yun. Lumabas ang dugo sa katawan ng Panginoong Jesucristo para sa anong layunin? Para tubusin lahat ng ating mga kasalanan. Bayaran lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesus Christ namatay para sa ating mga makasalanan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Namatay ang Panginoong Hesukristo dahil sa ating mga makasalanan. Basahin ko po ang nasa aklat ng Roma sa kapitulo 5 at 8. Datapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ayan po ba? Tanggap niyo po ba yan, mga magulang at mga kaibigan? Sang-ayon po ba tayo dyan? Kaya namatay ang Panginoong Hesukristo dahil sa ating mga makasalanan para bayaran ang ating mga kasalanan. Si Brad Eli po nagturo sa mga miyembro niya na yun daw mga dapat dumalo sa kanilang hapunan ng Panginoon, yun daw mga hindi nagkakasala. Yun daw mga walang kasalanan, umiiwas sa kasalanan, di nagkakasala. Salungat ho yun sa Biblia. Si Jesus Christ, sinasabi ng kasulatan, namatay dahil sa ating mga makasalanan. Kaya pagka ikaw po'y nasa banal na hapunan, nakikisalo ka dyan, dapat ang nasa puso mo, pagpapasalamat sa Panginoong Hesukristo. Salamat sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating tagapagligtas, na banal, walang kasalanan, na nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Inako lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Yun po yung pagkilala, pagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, hindi lang po yan ang ginawa ni Jesus Christ nung siya mamatay sa krus. Hindi lang ang ginawa niya tubusin lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesus Christ din po, binayaran din niya lahat ng sakit at karamdaman. Naintindihan po ba ng ating mga kasama yan? Sa ibang mga iglesia, kasama po yung grupo ni Brother Eli. Para sa kanila, si Jesus Christ, ang ginawa lang ng Panginoong Jesucristo, tinubos lahat ng kasalanan ng tao. Pero yung pagdating sa sakit karamdaman, hindi naniniwala si Brad Eli na yung dugo ni Jesus Christ ay nagbayad
para sa lahat ng sakit karamdaman, para sa kagalingan ng lahat ng sakit karamdaman. Hindi naniniwala si Brad Eli doon eh. Ang paniniwala ni Brad Eli, hindi na nagpapagaling ang Panginoong Hesukristo ngayon. Tapos na yan. Huminto na ang mga himala, ang mga pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba yan ang talagang turo ni Brad Eli? Pwede ho bang magpatotoo yung mga miyembro na nanggaling sa grupo ni Brad Eli na pagdating dyan sa mga himala, pagpapagaling, wala na raw po yan sa panahong ito. Ang binibigyang diin ni Brad Eli, ang mga nagpapagaling ngayon, ang mga naghihibala, yung mga sa demonyo, ang mga milagro, tutulungan ng demonyo. Kaya yung mga fanatics, hanggang ngayon, yan ang dali. Yan ang alam nila. Yung mga naghihimala, nagmimilagro rin, nagpapagaling sa demonyo. O ngayon, ang sabi ko naman ganito, bakit ka ako ang mata ni Brad Eli nung basahe ng Biblia? Ang nakita niyang mga milagro, pagpapagaling, yung sa demonyo. Hindi niya nakita yung mga milagro, pagpapagaling na ginawa ni Jesus Christ, ginawa ng kanyang mga apostol. At kahit hindi mga apostol, meron ding mga milagro, pagpapagaling. Kagaya po ni San Esteban, kagaya po ni San Felipe. Hindi naman mga apostol yan, pero may mga himala, pagpapagaling. Kasi si Brad Eli, ang mali niyang turo, hanggang sa mga apostol lang ika yung mga himala, pagpapagaling. Pagkatapos ika ng mga apostol, wala ng mga himala, wala ng pagpapagaling. Sa demonyo na lahat yan. Sabi ko naman, ganun ba ang Diyos ng Biblia? Ang Diyos ba ng Biblia naubusan ng kapangyarihan para gumawa ng mga himala at para magpagaling? Hello! Kaya po ako naghe-hello. Yun yung ibang gising yan. Kung kayo man po ay, dahil tayo ay 10:30 na po. Para at least magising po ang inyong mga diwa. Kung medyo nadidiin po yung aking emphasis. Hindi po ako galit. Binibigyan ko lang po ng kapamigatan, ng emphasis, para makuha nyo agad yung punto na sinasabi ko. Si Brad Eli, yun ang kanyang naging pagtuturo. Huminto na ang Diyos sa kanyang mga himala pagpapagaling. Pagtatanggapin natin yun, paniniwalaan natin yun, lumalabas ang Diyos ng Biblia na daig ng dyablo, na daig ni Satanas. Bakit? Ang dyablo, si Satanas, patuloy na gumagawa ng mga milagro. Nagpapagaling din. Tapos ang Diyos huminto na. Tumigil na. Si Satanas, ang dyablo, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mangkukulang, sa mga mambabarang para puminsala ng mga tao. Magpahirap sa mga tao. Yung ginagawa ng mangkukulang, mambabarang, hindi naman kayang gamutin ng mga doktor sa ospital. Tama po ba? Kausap po ba si Brad Willie? Magsasayang ka ng pera, mauubos ang pera mo. Hinulam ang isang tao, pumunta sa doktor. Hindi gagaling yun. Yung kapangyarihan ng mangkukulam galing kay Satanas. Ngayon, paano gagaling yung mga kinukulam na yan? Huwag kayong pupunta sa albularyo. Yung mga kulam dyan, kung kayo ay kinukulam, huwag kayong lalapit sa mga albularyo. Lalo lang grabe ang inyong kalagayan, ang inyong kondisyon. Lumapit tayo kay Jesus Christ. Amen! May mga alagad pa rin ng Panginoong Hesukristo dito po sa lupa. Binigyan ng kapamahalaan para magpagaling sa lahat ng mga sakit karamdaman, para magpalayas ng masasamang espiritu. Amen.
Hindi naman papayag ang Panginoong Jesucristo na dito sa lupa si Satanas patuloy na namimerwisyo. Nandyan yung kanyang mga alagad, mga kampon na mga mangkukulam, mambabarang, pinapahirapan ng mga tao. Ang ating Panginoong Jesucristo hanggang ngayon nagpapagaling. Hebreo 13. At ang talata po ay 8. Tandaan po natin yung nakasulat na ito. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakilanman. Yan ang ating panghawakan. Tuloy-tuloy pa rin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga paggawa ng mga himala at pagpapagaling. Meron pong mga alagad ng Panginoong Jesucristo dito po sa ibabaw ng lupa. Kung paano nung una, nandyan yung mga apostol, nandyan yung mga alagad. Hanggang ngayon, meron pa rin mga alagad. Na binigyan ng kapamahalaan ng ating Panginoong Jesucristo para magpagaling ng lahat ng mga sakit karamdaman para labanan po yung mga masasamang espiritu. Ngayon, yan po yung sinasabi ni Brother Willie na dapat nating matutunan bilang pagkilala, pagpapahalaga sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katawan ng Panginoong Jesucristo, yun po yung nagdala ng lahat ng ating mga kasalanan. Unang Pedro Kapitulo 2 at ang talata po 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran. Na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Yun po yung sinasabi natin. Meron din pong kagalingan na ipinagkaloob ang Panginoong Jesucristo para sa lahat ng sakit at karamdaman ng mga sumasampalataya sa Kanya. Dapat po makita natin ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang siya tagapagligtas natin sa kasalanan. Tagapagligtas din po natin ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng sakit at karamdaman. Amen? Ang katunayan po, hindi lang po yung katawan ni Jesus Christ, dinala yung mga kasalanan natin mga tao, pati mga sakit at karamdaman. Sa isang talata ng Mateo 8:17, ito po nakasulat, upang matupad ang sinasabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Amen. Dapat yan po ang ating matutunang pagkilala at pagpapahalaga sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi pag hindi ganyan ang ating pagkilala, pagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Jesucristo, kumain ka sa banal na hapunan. Ang mangyayari po'y magkakasala ka sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Balikan natin yung unang Korinto 11:29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ayan, hatol po ang mapapa sa iyo, matatanggap mo. Pagka ikaw ay wala kang pagkilala, pagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano ang sabi sa talatang 30? Yung kahatulan na mula sa Diyos, mapapa sa iyo pagka ikaw ay nasa banal na hapunan ka, hindi ka pala nagpapahalaga sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka sumasampalataya na ang katawan ni Jesus Christ, binayaran lahat ng kasalanan mo, binayaran din lahat ng sakit karamdaman mo. Ano po yung kahatulan ng Diyos na mapapasa iyo? Sa 30, iyan ang dahilan kung bakit mahihina
at masasakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Ano po yung kahatulan? Galing sa Diyos po itong kahatulan na ito. Pagka ikaw ay nasa Santa Cena, banal na hapunan, kumain ka dyan, hindi ka pala dapat kumain dyan dahil hindi ka nagpapahalaga, hindi ka umikilala sa katawan ng Panginoon. Hindi ka sumasampalataya na si Jesus Christ binayaran ng kasalanan mo. Na si Jesus Christ binayaran pati mga sakit karamdaman mo. Ito hatol ng Diyos. Naranasan ng mga nasa Korinto ng una. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina, masasakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Ano po yung hatol ng Diyos? Ito po, yung paghina ng iyong katawan, yung pagiging masakitin mo, at maagang pagkamatay. Hello! Nakakasunod po ba ang mga nasa YouTube? 46 ang nasa YouTube. Sa Facebook naman po ay 33. Nasusundan niyo po ba yan? Kaya, pagka po tayo makikibahagi, pakikisalo sa banal na hapunan, o ano po ba ang dapat nating magawa? Dapat, bago ka dyan kumain, uminom, magsiyasat ka muna sa iyong sarili. Ikaw ba kapatid? Hanggang ngayon, tanggap mo at pinapaniwalaan mo, sinasampalatayanan mo na si Jesus Christ namatay para bayaran lahat ng kasalanan mo? Check! Ikaw ba kapatid ay sumasampalataya na pati mga sakit karamdaman mo, binayaran na rin ng Panginoong Hesukristo? Check! O kapag ka yun ay check, pwede ka sa banal na hapunan makisalo. Amen. Amen po ba? O yun lang naman po. Pero pagka ikaw hindi ka naniniwala, kagaya nung turo ni Brad Eli, yun ang daladala mo. Na si Jesus Christ hindi na nagpapagaling. Ang kaya lang gawin ni Jesus Christ bayaran ng kasalanan ng tao, pero sakit karamdaman, walang pakialam si Jesus Christ. Diyan ka po tatanggap ng hatol mula sa Diyos. Anong hatol ng Diyos? Dito po sa sumalo sa banal na hapunan, wala namang pagpapahalaga, pagkilala sa katawan ni Jesus Christ. Ito hatol ng Diyos. Yung paghina ng iyong katawan, yung pagiging masakitin ng iyong katawan, at ang pinaka-ultimate, maagang pagkamatay. Ngayon, ano ang dapat nating maging pagtanggap dito po sa hatol ng Diyos na ibinibigay niya dito po sa mga nakikisalo sa banal na hapunan na walang pagkilala sa katawan ng Panginoong Hesukristo? Yan ba'y kalupitan? Malupit ba ang Diyos? Diyan po sa hatol na yan na kanyang ipinapataw, ginagawan. Tuloy natin ang basa. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Wala sa hadel ng ganito. Yung mga nagre-record dito sa Apalit, alam na alam yung totoo sinasabi ko Yung hadel nyo na yan, paikot-ikot lang yan. Niraraos lang ng inyong inutil na bagong leader. Niraraos lang para makakolekta ng abuloy. Wala namang matutunan ng mga miyembro o dito sa atin. I'm sure kayo po ay marami nang natutunan. Ito bang hatol ng Diyos na bigyan ka ng sakit dahil dyan sa wala ka po sa kondisyon? Ikaw ay sumalo sa banal na hapunan, hindi mo kinikilala ang katawan ni Jesus Christ, hindi ka nagpapahalaga. Ito hatol ng Diyos, manghina katawan mo, magkasakit ka, o kaya mamatay ka ng maaga
O yan bang hatol ng Diyos na yan? Yan ba ay kalupitan ng Diyos? O, basahin natin. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Para wag kang mahatulan ng Panginoon, magsiyasat ka sa iyong sarili. Gawin mo yung pagsisiyasat ng iyong sarili. Ano po yun? Dapat, tinatanggap mo, kinikilala mo, pinapahalagahan mo ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, pagka nagsiyasat ka sa iyong sarili, hindi ka hahatulan ng Panginoon. Ngayon, sa talatang 32, ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Hello? Naintindihan niyo po ba yung talatang binasa natin? Yun hubang ginagawa ng Diyos na hatulan niya yung mga nasa banal na hapunan na hindi naman kumikilala, nagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Jesucristo, ang Diyos ubay malupit. Kalupitan ba yun sa mga tumanggap ng hatol ng Diyos? Sabi ng Apostol Pablo, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo. May pagmamahal pa rin pala ng Diyos yun. Hatulan man tayo ng Diyos. Manghina katawan mo, magkasakit ka, o kaya mamatay ka. Ay, hindi ho dahil ang Diyos ay, pinagmalupitan ka. Hindi kalupitan ng Diyos yun. Sabi ng Apostol Pablo, ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo para ma-realize mo yung yung mali mo, yung hindi mo pagkilala, pagpapahalaga sa katawan ng Panginoon. Ngayon, kung humantong man sa kamatayan, sumapit yung kamatayan na yon, ang sabi, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanglibutan. Ayan ang dapat nating maintindihan. Magpaparusa ang Diyos sa sanglibutan, pero hindi tayo kasama doon. Tama po ba? Ayaw ng Diyos tayong maparusahan na kasama ng sanglibutan. Kaya ngayon pa lang, eto na, ang Diyos, hinahatulan na tayo. Naintindihan niyo po ba yun? Maliwanag na po ba sa ating mga magkakasama ngayon sa Facebook Live at YouTube Live? Kung ano po yung tungkol dyan sa hapunan ng Panginoon, banal na hapunan, Santa Cena. Sinasabi nating maselan yan. Kasi pagka wala ka sa kondisyon, sumalo ka dyan sa banal na hapunan, o eto pwedeng mangyari. Hindi ka kumikilala, hindi ka nagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kumain ka, uminom ka dyan. O eto kahatulan ng Diyos. Galing sa Diyos ang hatol. Ano po yun? Yung paghina ng katawan mo, pagkakasakit mo, o kaya yung pagkamatay. Ngayon, wag nating tingnan na nagmamalupit ang Diyos yan po sa kanyang paggawad ng hatol. Yan pala, pagmamahal pa rin, pagtutuwid ng Diyos yan sa atin Binibigyan tayo ng leksyon. Para tayo matuto, para tayo matuwid. Matutunan natin yung tamang pagkilala, pagpapahalaga sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Ginagawa yan ng Diyos, yung tayo hatulan niya, ngayon pa lang, upang hindi tayo maparusahan na kasama ng sanglibutan. Ligtas ka pa rin. Kung halimbawa, namatay yung tao, ligtas yun. Kasama na ng Diyos yun sa langit. Nagkakaintindihan po. Maliwanag na po ba sa ating mga kasama?
Yan nga po yung sinasabi natin na yung mga nandyan sa huddle na yan, matyaga lang kayo Huwag niyong tangkilikin yung huddle na yan. Hindi mawawala yan. Kayo din ng mga utu-utu biruin nyo sisingilin pa kayo nung yung bagong leader, magbabayad kayo ng 1.5 para doon sa kanyang camp adventure kayo maging audience niya doon sa kanyang studio. Talagang pera-pera talaga Para kumita yung kanyang camp adventure sa Bataan o yung mga miyembro na gustong maging live audience, magbayad ng 1.5. Akala mo namang yung mapapakinggan mo rin sa bagong leader may katuturan. Noong namatay si Brad Eli, kung i-build up na mga KNP, ka-frequency po ni Brad Eli si Kuya. Hindi ho nag-uusap. Iisa ang paliwanag sa talata. Noong nako-conformation na siya, sabi ni Brad Roland hiwaga, hintayin mo ang hiwaga. Dahil ang mga hiwaga na ibigay kay kapatid na Eli, ibibigay din niya kay Kuya. Agad nang sumabat. Nag-bat-in na yung Kuya, Brad Roland, sorry. Pasensya ka na. Hindi ako magpupuko sa hiwaga. Hindi ko kakalkalin ng mga hiwaga. Ayun ang nangyari. Si Chairman, si Brad Roland, no show na, hindi na nakita. Hindi na po na ipipresenta sa miyembro kasi pag nagsalita si Chairman napapasubo yung Kuya. Hanapan ng mga miyembro sabi kasi nila, lilipat daw sa Kuya yung karunungan ni Brad Eli. Isang taong matagal wala pa rin. Ano yun? Na-traffic. Na-traffic ba yung karunungan? Hanggang ngayon, hindi pa dumadating. Bawal ang pikon. Huwag kayo mapipikon sa sinasabi ko. Totoo naman. Ngayon, I hope yang mga nakasama po natin dito po sa ating topic series na ito na banal na hapunan, maliwanag na po yan. Yan po ay okay na po sa ating mga magkakasama ngayon sa Bible study nito. Tanong lang po, yun po pang property na camp, yun po ba hindi pag-aari ng iglesia? Kasi alam ko po yun sa iglesia, kaya dapat MCGA camp. Ano po ganito yan Alam ko po dati yung property na yon, binili ni Brad Eli, pinunta ni Brad Eli bilang paghahanda sa malaking kapighatian. Nagpaalaga po doon ng mga alagang hayop, mga pananim. Ngayon, dahil nga po nagbago ng turo si Brad Eli, na hindi na po mararanasan yung malaking kapighatian at namatay na si Brad Eli, ito po ang ginawa noong Kuya, kinonvert. Ginawa pong camp adventure. Nandun pa yung meron pang ano ba yung tawag doon sa yung meron zigzag ba yun? Zip line ba yun? Zip line? Yung maglalambitin ka. Paki-educate ako kung ano tawag doon. Yung mga pwede ka mag-bike na tumutuloy ka sa alambre, gano'n matalubin. May mga ganong doon sa Camp Adventure na yun, yung nagbabaril-barilan pa sila noong paintball ba tawag doon. Ayan, zip line, yan. Tapos ayan, zip line. Tapos meron pang yung baril-barilan na pintura yung bala. Ganun Yung yung luho sa katawan ng Kuya, niraos. Yung kanyang mga hilig. Yung kanyang mga hilig, yun ang niraos ng Kuya. Di ba? Diyan sa kalumpit, naglagay din siya ng kanyang yung swimming pool naman, nagtuturo sila ng paglangoy. Yun yung mga passion, yung mga
mga hilig noong kuya, niraos eh. Niraos sa iglesia. Kung hindi pa kayo nagigising. Ha? Yung kanyang mga luho na yan, pinagkakaperahan pa niya ngayon. Nagkakapera pa siya dyan. Nairaraos yung kanyang mga luho, yung kanyang hilig, pinagkakapirahan pa ang kawawang mga miyembro. Kaya nakakalungkot po ang kalagayan ng mga miyembro. Hindi ba yung kanyang naranasan na si Masipa sa Channel 7, Channel 2, wala nang tumatanggap sa kanya ng mga TV station. Ano naisipan? Magpundar ng TV station, magpundar ng radio station. Ano ang sabi sa mga miyembro? Para daw ang broadcast ay 24/7. Ang pangangaral ng salita ng Diyos magiging 24/7. Yun ang sinasabi nila ni Brad Eli. O ano ba nakita natin? Buhay pa si Brad Eli, nasa abroad si Brad Eli, tingnan niyo po ang mga oras na magaganda diyan sa radyo, telebisyon. Hindi naman ginamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tama po ba? Ha? Ano ang ginawa? Yung mga oras na alanganin, yung mga oras na wala nang masyadong makakapanood, makakapakinig, yun ang ibinigay na oras para sa mga programa ni Brad Eli. Yung mga magagandang oras, nandun po yun sa usapang politika, nandun sa usapang showbiz. Naglagay pa nga yan ng sa TV station ng tungkol sa chismisan. Ha? Meron pang ganung chismisan. Sabi ko sa Biblia ka ko yung hatid dumapit, yung chismis. Bawal yun Ha? Sige po, sa ibang pagkakataon ho natin sasagutin yung mga inyong itinatanong pakihintay na lang po yung ating pagsagot dyan. Marami pa po kasing mga naunang tanong na ating sasagutin. Okay po. Yun pong aking sinasabing ito na dapat makita nyo na yan. Magising na kayo na yung inyong bagong leader, yung kanyang mga ginagawa ngayon, nairaraos yung kanyang hilig, yung kanyang mga luho sa katawan, at your own expense. Pinagkakapirahan yung mga miyembro. Yung TV station, radio station, siya ang CEO. CEO. Yan ay kanyang ginagamit yan para banggain yung mga TV station na nagpatalsik sa kanya, sumipa sa kanya. Bengador yan Ano ang kanyang ipinapamukha? Hindi na ako ngayon isang broadcaster lang sa isang TV station. Ako na mismo ngayon ng CEO. Diba? Yan ang nairaos niya po yun yan ang hindi napapansin ng mga miyembro. Yung TV station, radio station, wala yung mga advertisements na malalaki, wala yung mga commercials. Paano yan nakakapagpatuloy? Sino ang kinukuba? Sino ang nilulumpo sa kakahingi? Mga miyembro. Yung mga miyembro ang ginawang gatasan, palabigasan. Wala pa po nung buhay si Brad Eli, ganyan na nangyayari. Nung buhay pa si Brad Eli, ang dinadahilan broadcast, pangangaral, Bible exposition. Nawala na si Brad Eli. Wala nang Bible exposition. Wala na yung mga broadcast na yan. Ang idinadahilan naman ngayon, magpapagawa ng poso. Hello. Magpapagawa ng poso, bibigyan ng poso yung mga nasa bundok. Magpapakain, magpapaalmusal. Nung minsan pinakyaw yung paninda ng taho vendor at ipinakain dun sa mga nasa
TV station. Di ba ganyan? Ang kampanya, gawang mabuti, pagtulong. Sabi ko, bago nyo tulungan yung ibang tao, yung sarili nyong miyembro, ang inyong munang busugin. Kawa-awa yung mga miyembro ninyo, nanghihingi ng bigas. Pupuntahan si Kapeding, manghihingi ng bigas. Si Kapeding, pinsan ko yun. May mga miyembro dyan sa Bulacan. Pag wala ng bigas, ang pupuntahan, yung pinsan ko si Kapeding. Akala ko ba ang kuya ninyo matulungin? Dumadamay sa mga mahihirap. Kayo mga miyembro mismo nagugutom. Pag walang bigas kay Kapeding kayo magpupuntahan. Naman. Nagpapakain sa Baseco, yung mga street children. Samantalang doon sa Old Central, doon sa lumang pasalamatan na lumulubog sa baha. Nung mapuntahan ko po yun, kawawa yung mga nakatira doon. Walang kuryente doon, naputulan ng kuryente. Tapos yung mga bata doon, malalakit yan, mga malnourished din, hindi rin nakakakain ng maayos. Ganyan, hypocrisy, paimbabawan yung ginagawa dyan sa grupo na yan. Bago ka mag-ayos ng problema ng iba, problema ng mga pinsan mo, ayusin mo. Hello! Mga anak ng Kuya Akong, nakaranas ng hindi patas, hindi tamang pagtrato. Kaya nga, sa akin tumatawag, sa akin nagsusumbong yung mga anak ng Kuya Akong, mga pinsang buo ng inyong bagong leader. Pinababayaan niya na may problema, hindi niya ayusin. Hindi lang naman basta mga pinsan niya yan. Mga miyembro din ng iglesia na yan. Sige, Sige, yung mga nagre-record dito, sige, parating nyo sa kuya ninyo. Yung kanyang mga pinsang buo sa akin lumalapit, sa akin nagsusumbong. Kinawawa sila dyan sa grupo na yan. Ayusin nyo muna. Bago kayong magpakitang gila sa publiko na yung mga lumalapit sa inyo may problema, tinutulungan ninyo. Sarili mong mga pinsan, ayusin mo. Kung ano yung para sa kanila, kung mayroong property ibinenta, may party sila, dapat maibigay yung share nila. Hindi yung ganyang meron kayong kinakawawa, meron kayong inaapi na sarili yung kadugo. Ano dapat maisip ng mga miyembro dyan? Kung yung mga sariling kamag-anak, kadugo, tinatalo, lalo kayong tataluhin niyang bago niyong leader. Hindi niya kayo kadugo, hindi niya kayo kamag-anak. Naintindihan niyo po ba yun? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, nakuha niyo po ba yung punto ko? Kung sarili niyang kadugo, pinsang buo, winawalang hiya, lalo kayong wawalang hiyain niyang inyong bagong leader na yan. Kasi hindi niya kayo kamag-anak, hindi niya kayo kadugo. Diyan kayo kabahan. Sana matauhan kayo, sana magising yung mga nandyan. Sige, yung prayer request. Yung kanina po ay tungkol doon sa kanyang mag-ina na may asthma. Sige po, bago po tayo matapos sa programa, kung nandyan po kayo pakilay hands nyo po ang inyong mag-ina. Patungan nyo po ng inyong kamay, yung inyong mag-ina na meron pong asthma at allergy. Okay po, ipag-pray po natin itong sina Geraldine at Elise Batan. Sa pananampalataya po sa Panginoong Hesukristo, matanggap po ninyo ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan na umalis ang allergy, asthma sa mag-inang Geraldine Batan at Elise Batan. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan dumaloy sa mga katawan ng mag-inang Geraldine Batan at Elise Batan. Be healed in Jesus' mighty name.
Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, makikibalita po ako sa inyo pong mag-ina. Ina Sister Geraldine at Elisbatan. Kumusta po sila pagkatapos po ng ating prayer na ginawa? Meron pa ba tayong mga prayer request? Okay. Sige po. Sumabay na lang po kayo sa pagtataas ng kanang kamay. Kung meron po kayong nararamdamang mga masakit po sa inyong katawan, ipatong nyo po yung inyong kaliwang kamay. Utusan po natin yung mga sakit, karamdaman na yan. Ano man pong pangalan yan, diabetes, hypertension, sakit sa puso, COVID-19. Sa pananampalataya po, gamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, utusan po natin. Sige po, magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis ngayon sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, sa mga sumabay sa ating ginawang prayer na yan, commanding prayer, kung pwede po, magbigay po kayo dito ng update. Kung kayo po'y tumanggap ng kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo, kagalingan na instant, kagalingan na gradual, ipagpasalamat po natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kumuha po tayo ng video testimony. Huwag tayong mahiya na ating ipamalita sa buong mundo ang kabutihang ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa June 26, meron po tayong pasalamat. Yung mga pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Sana kayo po ay makibahagi po dyan sa ating pagpapasalamat sa Diyos sa darating na June 26. Yun naman pong June 12, yun naman po yung ating water baptism. Yung mga viewers po natin sa Facebook at YouTube, yung mga naliwanagan na po sa mga aral ng Panginoong Jesucristo na ating ibinabalita dito, kung kayo po'y handa na pong tumanggap ng water baptism, yan po'y sa darating na June 12, linggo po yan, 1:00 ng hapon dito po sa Plaridel, Bulacan, para po sa pagtanggap po ninyo ng water baptism. Yan po ay walang bayad, libre po yan na ating ipinagkakaloob sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tinatanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayong gabi, bago po tayo matulog, ang palagi nating bilin, huwag tayong makalimot na manalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos para sa buong maghapong pagliligtas at mga pagpapalang tinanggap natin sa Panginoon. Sa paggising naman natin sa umaga, ipagpasalamat natin sa Panginoon yung binigyan pa tayo ng buhay, ng lakas at mabuting pagkakataon nang tayo po'y makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Good night! God bless po sa ating lahat.